Nanatag si Zoe nang tumawag ang kanyang ina na huwag na siyang mag-alala tungkol kay Dax sapagkat ngayong araw na ito, natitiyak niyang mawawala na sa kanilang landas itong si Dax at mawawala na rin ang kanyang problema at posible nang makalaya siya sa kulungan. Subalit, ang hindi nila alam, ito ngang si Chiang Susan ay dumalaw dito kay Mildred. May dala pa itong pagkain at dito ngay nagkwentuhan na nga sila. Sinabi ni Chiang Susan kung kamusta na umano ang lagay ni Moira. Nakwento naman ni Mildred na muntik na nga itong mamatay at grabe na nga ang paghihirap na dinanas niya sa loob ng kulungan. Naikwento rin ni Mildred na meron umanong pinapapatay ngayong araw na iyon si Mildred. Kaya naman inusisa ni Chiang Susan kung sino. Hindi nga lang daw madire-diretso ang utos nitong si Ninang dahil nga raw mayroong mag-ina. Kaya naman lalong nag-alala si Chiang Susan kung sino ang mag-inang yun. Inalam niya agad ang sitwasyon. Ni Mildred na ito ngang si Moira ay gigil nang lumabas. Kaya naman naisipan niya na ipapatay ang kanyang witness na ito ngang si Dax. Sinabi ni Chiang Susan na napakawalang hiya talaga umano itong si Moira. Ayaw tumigil at talagang hindi nauubusan ng kasamaan kahit na nasa loob na ng kulungan. Kaya naman itong si Chiang Susan ay naisip niya na baka si Annalyn at si Lynette ang naroon kasama kay Dax. Hindi nga siya nagkamali nung tawagan niya itong si Annalyn at naputol nga itong bigla dahil nalubat naman ang cellphone niya. Buti na lamang at nasagap ni Annalyn ang balita na kailangan na nilang umalis dahil mayroong taong pumatay kay Dax at baka madamay umano sila. Bago pa man matapos ang pagsasalita ni Annalyn, napalingon at napatingin ng itong si Dax. Nakakatayo na nga ito dahil mayroon siyang nakita na papalapit sa kanya. At ito nga ay nakasuot na damit na pang-waiter at bigla na lamang bumunot ng baril. Akma na nga sana siyang pagbabarilin mo si Dax. Ngunit kasunod niya ito nga si Annalyn. At dito nga naisipan ni Dax na hawakan itong si Annalyn dahil gagawin nga niya itong hostage at nang hindi siya matuluyang mapatay nito. Subalit, binaril ng inutusan ni Ninang ang kanyang paa, kaya naman hindi siya agad na nakalakad ng mabilis. Nahawakan siya ng naturang lalaki. Lakas si Dax at sanay siyang makipaglaban dahil nga isa siyang kriminal at inuutos-utusan. Kagaya din siya ng taong yun, hitman din siya. Kaya naman nagawa niya itong hawakan sa leeg. Tinawag niya itong si Annalyn na kailangan niyang damputin ang naturang baril. Kung hindi ay mapapatay siya at gusto ba daw niya na makalaya ng tuluyan si Moira sa oras nga siya na mapatay ng lalaking iyon. Kaya naman itong si Annalyn ay walang choice, nanginginig man siya sa takot ngunit kailangan niya sundin itong si Dax at kailangan din niyang maligtas ang kanyang buhay. Hindi pwedeng makalaya si Moira ng ganun-ganun na lamang, lalo't mas maging delikado kapag nasa labas na nga ito si Moira dahil maghasik na naman ito ng lagim at natitiyak niyang sila ay babalikan nito. Late, hindi nga kapalaran ni Annalyn ang pumatay ng isang tao kahit ganun pa man ito kasama. Maya-maya pa nga ay dumating na nga itong escort ni Dax na pulis at ito nga ay nahawakan nga itong inutusan ni Ninang kaya naman ito'y nabigo at napunta na nga sa kulungan. Maya pa nga ay dumating na nga itong si Carlos, mabuti na lamang at natawagan din ito ni Chiang Susan upang tulungan si Lynette at Annalyn dahil alam niyang nasa panganib ang kanilang mga buhay dahil natuklasan nga niya ang balak ni Moira nang dahil rin kay Mildred. Ligtas na nga sila, maging itong si Dax dahil na rin sa pagdating ni Carlos. Sa bilang banda, sa galit nga ni Chiang Susan sa mga pinagagawa ni Moira, ay pinuntahan niya at dinalaw niya itong si Moira. Agad niya itong tinawag, hindi para kumustahin, kundi para bigyan ng mag-asawang sampal. Sa galit niya, ang kapal umano ng mukha ni Moira at hindi talaga tumitigil. Akala ba daw niya hindi niya malalaman ang pinagagawa niya sa loob ng kulungan. Ang Susan ay merong mata at tainga sa loob ng kulungan dahil meron nga siyang mga kaibigan at hindi malilihim ang mga galaw ni Moira sa loob ng kulungan.
Sinabi niya rito kay Moira na wag na niyang pangarapin na makalabas ng kulungan dahil wala ng paraan na makatakas siya at mabubulok siya at doon na nga siya mamamatay ng tuluyan.